tayo mga kapuso ng karagatan ng Batangas. Nandito nga po tayo ngayon, hindi para mag-swimming. Although ready ako sa swimming, kundi para mangisda. Kaya naman samahan natin yung mga mangingisda natin na manghuhuli ng isda. Tara! Ano pa ba yung mga isda na aasahan natin mahuhuli ngayong araw? Siguro po yung mga sapsap. Sapsap. Tsaka po yung... Butandi? Wala po. Wala butandi. Ano ba yan? Dilis. So may lambat na po na nahulog doon. Tapos ito na nga, hinihila na nila yung lambat hanggang pumunta na yan sa tabing dagat dito sa shore. Opo. Handa na rin ako manghuli. Ready ko na. Tara! Bayakos ang tawag sa ganitong pangingisda. Ilalatag muna ang lambat sa dagat at sabay-sabay nahihilahin ng mga mangingisda at residente na nasa dalampasigan. Bayanihan style. Ala, yan na! Oh! Dapat teamwork to. 1, 2, 3, hila! Ganun dapat. 1, 2, 3, hila. Sige, okay guys, listen to me. 1, 2, 3, hila! 1, 2, 3, hila. Ang sakit pala, kayo na. Ayun na siya, oh. Parang mas kaya mo to, Kuya Den. Uy, wala. Di ba dapat may Ay, ayun na! Nawala ng isda! Hoy, Kuya! Hawakan mo yung dulo! Wag dyan! Nagalit na. Kuya, lumilipad sila! Wala na tayong makukuha. Yung dalawang yun yung nakuha natin, lumipad pa. Hala! Meron! Hala, ano yan? Pating? Swordfish. Ay, ayun, meron doon, meron. Hala, ang dami, ang dami. Hala, may pusit na tayo nakuha. Atin ba yan? Binili nyo to, no? Saka hala nito. Hala, may nakuha kami pusit. Ano yan? Sa linis ba? Buhay ba to? Parang patay na siya. Ay, nakakapit pa. Ano yan? Ano yan? Yan, buhay pa. Hindi nakakapit pa. May kinakain siya. Anong tawag dito, Kuya? Kanuping po. Kanuping, needlefish. Meron pang danggit tayo nakuha. At saka ito, the best. Pwede masarap to prituhin, ihawin. Yun o. Sariwang-sariwa po. Squid. Buhay pa. Tsaka hindi siya, wala silang reaction. Parang tinanggap na nila yung, destiny nila na mahuli. Ayan. Handa na ba tayong lutuin to? Handa ka na, Kuya? Or magda-double pa kayo? Isa pa pang hulog. Ayan na nga. Pangalawang paghulog ng bayakos na namin, mga kapuso. Inaasahan namin ngayon na meron kaming pating na makukuha. Hindi. Kahit mga 5 kilo ulit para mas masaya, mas marami tayong mabigyan ng isda. Tsaka mas marami tayong maluto. Ayan. Kaya niyo yan! Ito na, ito na. Ilayo! Ayan o, may pusit tayo nakuha, maliliit. Marami, puro pusit. Ayan o, marami na tayo nakuha. Tara, lutuin na natin to. Ang mga nahuling pusit ni na Shuvi, fresh na fresh. Kaya naman Shuvi, ano pa ang hinihintay ninyo? Ihawin na yan! Papalamanan lang ang pusit ng kamatis at sibuyas. At papahiran ng asin. Ayun na nga, tapos na ang ating paghahanda sa ating... Ay, buhay pa talaga siya. Sa ating pusit. Ayan. Maganda pa ganyan. Ayan. I think it's time to ihaw. Let's go, ihaw. Ihaw na yun, Kuya. Okay, handa na. Tara. Ay, ganun. Ayun na nga. Mga kapuso, nandito na ang ating inihandang pusit. Kanina natin ito niluto. Tapos, Kuya, ilagay mo na dyan siya, Kuya. Yan, naghaling na kami ng uling. Tama ba yung... Nag-ihaw na kami ng uling, mga kapuso. Nagpabaga. Nagpabaga pa. Nagpabaga. Yan. Hala, mabango! Pagkatapos ng ilang minuto, Kuya, luto na, appear! Ayan na, tikman na natin!
ako. Ako nandito. Ang sarap! Akala ko kanina hilaw siya. Pero ngayon, nalalasahan ko, tama lang. Tama lang mga kapuso. Ang sarap. Isa pa sa mga nahuhuli nilang isda ang emperor fish o kanuping kung tawagin sa Batangas. Ano raw ba ang masarap na luto riyan, Shuvi? Ang simula natin gagawin, syempre magpakulo ng tubig. Go, go, go. Anong gagawin natin next? Tapos lalagay po ang ingredients. Unang ilalagay ang sibuyas, bawang, kamatis at kamyas. Ang dami na natin nalagay. Kapag kumukulo na, pwede nang ilagay ang isda. Yan na, naaamoy ko na yung... maasim-asim na siya. Opo, pwede na po natin ilagay ang sili. Lagay na to, diretso po yan. Opo, at saka po yung kangkong. Hintayin lang na maluto ang kangkong. At pagkatapos, ready to serve na ang kinalamyasang kanuping. Manahin ko tong kangkong. Masarap tong kangkong. At ito yung isda. Ayan, napaka-fresh. Sana all fresh. Tapos lagyan pa natin ng mga gulay. Sabaw. Sabaw. Asim kilig. Ang sarap. Aba. Ang sarap. May kayo. The best. The best. Nalalasahan ko yung isda. Yung dagat. Napaka-fresh. Order ako extra rice. Ang sarap. Mula karagatan, pupunta naman tayo sa lugar na tiyak, sweet at walang pait. Saan yan, Shuvi? Nandito tayo ngayon sa Honey Bee Farm sa Taal, Batangas para mag-harvest ng honey. Yun na yung mga bubuyog. Ay, ang sarap na feeling nito. Bagay ito sa mainit na panahon. Para ko yung butido. Ayan. Ayan, handa na ako, kuya. I'm ready. Ano po ba yung unang gagawin? Maling gagawin niyo po, ma'am, ay... Ito na ba? Dito tayo? Apa, dito po. Malalaki na! Yes, ma'am. Ito na po yung European honeybee. Bali, ito, ma'am, i-smoke na siya sa dito. Ayan. Ay, ayun na. Ay, umuusok mga Apa. kapuso. Ayan. Ay, ayun na sila. Ang dami nila. Then, i-smoke niyo po ulit sila, ma'am. Ay, hala. Ay, maliit lang pala. Ay, paano yan, kuya? Then, Ayan gagamitin na. niyo po siya, ma'am, ng bee brush. Babrush niyo po siya, ma'am, para hindi po sila mapasama pagka hinarvest. Sorry, ayan. Madali lang pala mag-harvest ng ganito. Ayan. Tapos kainin na to. Set aside na po natin ito. Sila naggumawa niyan. Apa. Ang galing nilang artist, no? At ito na nga ang aming na-harvest ng mga honey sa hives nila. Nako, ngayon ay mag-e-extract na ba tayo, kuya? Yes, ma'am. Mag-extract na po tayo ng honey para mailagay na po natin sa extract. Sa machine, ayan. Bali, gagawin po natin, ma'am, first is i-uncap po natin siya. Uncap, sige, Apa. kuya. Gagamit po tayo ng Kuchilyo. uncapping knife. Ay, Uncapping oo. knife. Para matanggal po natin yung cover dito. Ang tawag po sa process nito is uncapping. Uncapping. Apo. Pagkatapos, ilalagay na ito sa honey extractor. Maya-maya pa, may raw and fresh honey na tayo. Ayan, no? Sarap! Yung tamis niya nagsistay sa lalamunan. Kilala ang Taal sa kanilang bersyon ng tapa. Gawa ito sa baboy na ibinabad sa toyo, bawang at kalamansi. Pero ngayong gabi, bibida sa mesa ang tapang Taal na pinasarap ng honey. Sa pagluluto ng honey glazed tapang Taal, ipiprito lang ang tapang Taal.
at sa kalalagyan ng kaunting tubig, hintayin lang itong kumulo. Pwede na nga siyang kainin eh. Ah, bango. May rice na ba dyan? Pwede na po natin ilagay Honey. honey. Ay, marami kayong honey nilalagay. So, paano yung nalalaman na lang tansya-tansyahan? Tansya mite. Papa Jesus na lang yung ano. Pagkatapos ng 10 minuto, luto na ang ating honey glazed tapang taal. Dito na nga tayo sa exciting part. It's tikiman time! Gusto ko talaga tikman yung honey glazed tapa ng taal. Ang tamis! Ay, ang sarap! I promise! Parang mani! Ayan siya, oh. Tignan niyo sa loob. Yung sesame seed, alam niyo, nagbibigay siya ng crunchiness sa tapa na hindi mo ine-expect. Na magbibigay din siya ng, lasa. Bukod sa matamis siya dahil sa nilagay natin na honey, ang sarap niya kasi parang, alam mo yung bawat kagat may nangyayari sa Ang sarap talaga. SMR. Narinig niyo ba? Ang sarap. Isang rice pa po.